The four ways of entering God's rest. Ito po ang paksa natin pinag-usapan. Kaya ito na po ang huling linggo natin pag-usapan, ang paksang ito, maliban buksan muli ito ng ating Diyos sa atin. So buksan po natin ang ating teksto sa Hebreo, Kapitulo 3. Kaagad, Kapitulo 3, talatang 14 hanggang 19. Hebrews chapter 3, verses 14 to 19. Sapagat may bahagi tayong lahat kay Kristo kung ingatan natin ang ating pananalig hanggang wakas. Wika niya, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong palambutin ang inyong mga puso. Yung ba sinasabi? Huwag ninyong patigasin. Kaya sana po sa oras na ito habang nadidinig natin ang kanyang mga salita at mamaya ay huwag ninyong patigasin ang ating mga puso. Nagaya ng ginawa ng inyong mga magulang o ninuno. Sino nakarinig sa kanya at ginalit pa rin siya? Hindi ba ang lahat ng mga lumabas sa Ehipto sa ilalim ng pamumuno ni Moises? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba sa mga nakakasala at namatay tuloy sa disyerto? At kanino niya isinumpa na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingan? Hindi ba sa mga masuwayin? Maliwanag kong gayon na kaya hindi sila nakapasok sa lumang pangako ay dahil wala silang pananampalataya. Sa loob po ng 2,000 taon ng Kristyanismo, gaya na nasabi sa nakaraan, ang kapahingahan to ng Diyos, the rest of God, ang akala ay ang kalangitan. Sana po sa puntong ito, sa ating mga pag-aaral, ay maliwanag na sa atin, this rest of God is not heaven and going to heaven. Okay? So, ano po ang dahilan? Bakit ang kapahingahan to ng Diyos, hindi ang kalangitan? Wala na po akong lubos na panahon para ito ay aking matalakay, kaya mag-inquire po tayo sa ating mga tapes. Pwede po kayo magpa-tape dyan para hindi po masundan ang tape na ito, o paksang ito. Ano itong goal ng mga Hebrew Christians? Ano itong nilalayon? Ipinaabot ng Diyos sa kanila. Remember, they are Jewish Christian in the book of Hebrews. Sila po yung mga Hudyong mga mananampalataya sa aklat ng Hebreo. Ang kanilang kalagayan ang siyang ating kasalukuyan na kalagayan. Alam natin, sila po ay naligtas, sila ay tumanggap ng bautismo ng Banal na Espiritu Santo, sila ay nakakita ng mga himala at tanda na ginawa ng mga alagad. Subalit, alam natin, maraming mga bagay na tumating sa kanilang mga buhay, pinag-uusig sila, sinamsama kanilang mga ari-arian. They are not naive Christians. They are not novice. Hindi sila mga bakido. Sila ay mga seasoned people, mga Kristiyanong may karanasan na sa Diyos. Subalit, alam natin, sa kaligitnaan ng kanilang paglalakbay, gaya ng bansang Israel, nung sila'y nasa ilang, nakakalahati na sila sa kanilang paglalakbay patungo sa lumang ipinangako, meron silang natisuran. At ang nakatisuran na ito ang naging dahilan na sila ay nangamatay. Hindi sila nilabas ng Diyos sa Ehipto para dalhin lamang sa disyerto. Ito ang sinabi niya at panukalan niya sa bansang Israel. Kundi ang kanyang nais at layunin, sila po ay makarating sa Kanaan, Canaan, the promised land na pinangako ng Diyos. Canaan is a type of the rest of God. Ang Kanaan ay sabong sumisimbolo, kumakatawan sa kapahingahan to ng Diyos na ating pinag-usapan. Ang tanong, ano eksakto ang kahulugan ng kapahingahan ng Diyos na ito na pinag-usapan sa book of Hebrews chapter 3 and chapter 4, kung hindi ito ang kalangitan? Gaya po ng ating napag-aralan, what is this goal? This rest na binabanggit sa aklat na ito. At ito po ay pinaalala sa atin sa chapter 4 verse 1. Sinasabi, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Kaya sinasabi, let us be terrified. Hindi lang mag-ingat, hindi lang tayo mga takot, kundi be terrified. Kundi tayo lubhang matakot, masinda, kung hindi tayo nakapasok sa kapahingahan nito ng Diyos. What is this rest?
in the 4th chapter of Hebrews. Ito po yung ating nang napag-aralan, subalit sa ilang pong mga bagay, bibilisin ko pong na ating pong masum up ang ilang mga bagay nito. Sa unang kabanata po ng Genesis, gaya ng ating sinasabi, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa in the creation. Kanyang hiniwalay ang liwanag sa kadiliman. He created the creeping things, the fish, the birds, the land, the sun, the moon, and finally, man in His image. Nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis. At alam po natin, merong sinabi ang Diyos 4 na bagay patungkol sa tao nung kanyang likhain siya. Meron siyang sinabing 4 na bagay patungkol sa tao. Number 1, He is to be in my image, sabi niya. Dapat siya nasa aking wangis, anyo at larawan, in the image of God. Second thing about man was that he should be male and female. Na ang tao dapat maging lalaki at babae. Sapagkat nakita niya, sinabi niya, it is not good for man to be alone. Hindi mabuti para sa lalaki na siya ay mag-isa. Man is made for relationship with God and with man. Ang tao ay nilikha para magkaroon siya ng relasyon sa Diyos at magkaroon siya ng relasyon sa tao. Pangatlo, thirdly, na sinabi ng Diyos sa tao, I have made man to be fruitful. Nilikha ko ang taong ito na siya ay magbunga. To multiply the image of God. Listen to that. Na siya ay magbunga, magpakarami. Ang siya ay magpapakarami, hindi sa kanya sariling wangis, but to multiply the image of God throughout the creation. Hindi po nakuha yun. Na siya magpakarami, hindi sa kanya sariling lahi, kundi sa bagong lahi na ating pag-usap mamaya, in the image of God, sa lahat ng sanalikha. Pangapat and fourthly, I have made man of all my creatures, sabi ng Panginoon. Nilikha ko ang tao sa lahat na aking nilikha, the cherubim, the seraphims, and all others that we don't know, at lahat ng mga nilikha na hindi natin nalalaman, na ang tao, he is king, na siya ang hari. Man is the ruler, na siya ang maghahari, mananakop. Sinabi ito ng Diyos, 6,000 taon na nakakaraan kung tama ang Adamic time, kung tama ang oras at panahon ng tao. He said this 6,000 years ago. For eternity, these things will exist. Listen to this. For eternity, sa walang hanggan, ang mga bagay nito ay mananatili. There's to be heaven. There's to be earth. There's to be people, land, at iba pa, mga season. All these things shall exist. And, sinabi ng Diyos, at ang nais ng Diyos, ang tao ay maging o nasa wangis ng Diyos. Ito ang kanyang pagnasa. Jesus is the first man in God's image. Hindi ba? Si Jesus ang siyang unang tao sa wangis ng Diyos. Adam, the first man, was far, far from the image of God. And Jesus is the first man in the image of God. Nais ng Diyos ang tao ay maging mabunga. Kapag tayo po ay malusog, ang ating mental attitude natin ay mabuti, we have this desire. Meron po tayong pagnasa na ipahayag ang ating pong mga sarili. We want to give out to other people yung mga bagay po na binigay ng Diyos sa atin. Give out to other people yung mga bagay na binigay ng Diyos sa atin. We want them to thank God and appreciate the Lord for His blessing to us. Ito po ang isang karakter ng isang malusog na tao. Fourthly, God has given to man through Christ, ibinigay ng Diyos sa tao sa pamagitan ni Kristo, laging sa pamagitan po ni Kristo, at hindi kanino man, ang maghari sa lahat ng ginawa ng kamay ng Diyos. Kayo ba nakakasunod? Alam po niyo kung nalaman niyo mga bagay nito, it will change you. Ito ang binigay ng Diyos sa tao, laging sa pamagitan ni Kristo. Hindi kanino man, na siya ay maghari, listen to that, maghari sa lahat ng ginawa ng kamay ng Diyos. Kung yung madadama, kung yung madidiscern ang mga tema ng ating mga inaawit, we are always, hindi mapapansin na mapapansin yung salitang rain.
Hindi ba? Nations. Lagi nasa mga awitin natin yan. Maghahari, mga bansa. Kasi po tayo mga Kristiyano, mga evangelical na-oriented sa langit. Pagmatay natin, ministry ako. Okay? Ang attitude natin ganito, tanggap sa Panginoon. Nadawa mo yung hipo, pinaiyak ka ng preacher, kailangan mo tanggapin ng Panginoon, umiyak ka dito sa harapan. Pagkatapos, tumanggap ka sa Panginoon, kagad utos sa iyo, ministry, mag-evangelize ka. Okay, mag-share ka. Pagkatapos ng ginawa yun, maghihintay ka sa rapture. Pagkatapos ng yun lang ginagawa mo, naghihintay ka sa rapture, ministry, rapture. Kapag walang rapture, sinabi mamaya, relax ka muna. Kapag binanggi mo na naman, kinompute na naman. Darating na naman rapture, October. Okay, bantay ka na naman. Kapag nagtagal-tagal na naman, gaya ng bansang Israel, nakalagitnaan na. Okay, relax ka na naman. Hindi po ganito ang panawagan ng Diyos sa atin. Nandiyan po kayo? So, this thing shall exist for eternity. Ang nais po ng Diyos, pagdating ng Panginoon, ating sasalubungin sa itaas, okay? And then, tayo po ay bababa dito sa lupa. Iyan po sinasabi maliwanag ng salita ng Diyos. Nauriyan tayo, doon tayo manatili, and then we will worship Him for eternity in heaven. Mga pastor, mga manggagawa, kinausap ko, sabi niya, bababa tayo muli dito sa lupa. O yun ang sinasabi ng Bible, kahit pastor na, DDD pa. THD pa, ano pa ang DDD nila? Akala nila, pag pamatayin natin, punta ka na sa langit, we will be there. So, babalik tayo dito sa lupa. Parang nagbabakasyon lang tayo sa langit. That's a waiting place. Okay? Until, sinasabi ng Revelation, the nation of this world has become the nations of our Lord and of His Christ. Never the Lord will leave this earth or the Holy Spirit. Kaya sinasabi ng awit natin, the earth is what? Is what? Is the Lord and the fullness thereof. The nations are the inheritance of the Lord. So, bakit ko pinagit mga bagay nito? Sabagat dito tayo nihanda ng Diyos. Para inyo malaman yung kapahingahan ng Diyos na ito na Kanya sinasabi. Lahat mo nakaunawa magsabi ng Amen. So, nais lang ng Diyos na tayo po'y maghari sa lahat ng mga ginawa ng kamay ng Diyos. Kaya sinasabi sa Revelation 22, the servant of the Lord shall serve and rule with Him and see His face for eternity. Ito ang mangyayari sa kanila. At pagkatapos ng lahat ng ito, sinasabi in the 6 days, anong ginawa ng Diyos sa nadakilang bagay? In the creation after 6 days, what did the Lord do? He rested. Siya ay nagpahinga. Bakit ba siya nagpahinga? Dahil ba nilikha niya lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw? No! Siya ba'y napagod? No! Why did God rested? Bakit po siya ay nagpahinga? Sana po may tanong kong ilan sa inyo. We have answered this, hindi ba? It means that God had given out to Himself everything that will bring total joy to the universe. Ito pong dahilan, nanilikha ng Diyos, that ibinigay ng Diyos mula sa Kanyang sarili. Ibinigay ng Diyos, okay? God had given out to Himself. Ibinigay ng Diyos mula sa Kanyang sarili lahat ng bagay. Lahat ng bagay that will bring, na magdudulot, magdadala ng buong kagalakan sa buong sansinako. Hindi po nakuha yun? Okay. Alam natin kanyang parurusan at gawin ang nararapat sa mga anghel na nagimasik sa kanya, lahat ng mga bagay sa pamagitan ng kanyang walang hanggang karunungan. In His infinite wisdom, tumigil ang Diyos sa kanyang ginagawang paglilikha. He stopped in His infinite wisdom after creating all these things. Kaya sinasabi sa chapter 4, what? He finished everything before the foundation of the world. He rested. Kaya sa kanyang karunungan, lahat po ng mga bagay, lahat ng mga bagay sa pamagitan ng kanyang walang hanggang karunungan, tumigil ang Diyos sa kanyang ginagawang paglilikha. He stopped, He rested because everything was finished. Hindi ba? Everything was finished. Sa kanya, sa ika-6 na araw na yon,
6,000 taon kung tamang panahon ng tao, he rested. Siya nagpahinga na. Now he's on the throne, resting. Kaya sinasabi, alam niya ang kanyang mga pinili before he laid the foundation of the world. The works were finished before the foundation of the world. Lahat ng mga bagay tapos na. In His infinite wisdom, He knows everything. Amen? Lahat ng patungkol sa atin, anong ating gagawin sa ating inarap, He knows. Kaya sinasabi sa Isaiah 55:11, hindi magbabalik sa akin na walang bunga ang kanyang mga salita, kundi gaganap na kinalulugdan ko. Sinasabi niya, my word shall not return unto me void. Ang kanyang mga salitang lumabas sa kanya, bibigay, hindi po lalabas na yan na walang bunga sa kanya. Kapag kanya sinabi, man shall be in His image, ang tao ay dapat maging kawangis ng Diyos. At alam na ng Diyos bago pa niya ilagay ang pundasyon ng mundong ito, yung kanyang mga hinirang, yung kanyang mga pinili. It was perfect. It was set up. Lahat ay nakaayos na sa paningin at karunungan ng Diyos. Kaya, saan tayo sinilang? Kailan kayo sinilang? Anong oras? Anong pangalan natin? Sino ang ating mga magulang? Anong ating gagawin in a certain period of our life? Na tayo makakarating sa fellowship na ito? He knew all these things. Amen? He knew all these things. Alam niya ang lahat mga bagay na ito. Sa oras nito, alam niya anong iniisip ninyo. Andiyan ba kayo? Alam niya kung anong iniisip sa oras na ito, ang inyong kaibigan, ang inyong niluluto, yung utang natin. He knew that. Andiyan ba kayo? Kaya, sa kasalukuyan, dahil lahat ng bagay na ay tapos na, siya po ay nakapahinga. Isinilang tayo sa mundong ito at ating tinatansya ano ang ating magiging wangis. We got our image that we want to present to people. Hindi ba? Sinilang tayo ngayon. Ang ngayon about sa atin, we want our image. Gusto natin yung wangis o larawan na ating gustong ipahayag sa mga tao. We want to be a tough guy ng ilan. Ang iba, they want to be feminine. We have discussed this. Second, yung male and female, ang lalaki at babae. Pagkatapos natin nalampasan yung sinasabi nating golden age, ito ang sa ating unang taon hanggang sa 10 taon, tayo ay dadako sa ating tinatawag na puberty period. From 11 to 23. Ang pagbibinata at pagdadalaga. Pagkatapos po ng mga panahon na ito, marami po sa ilan sa atin ay magiging seryoso na sa ating buhay. At sa puntong ito, minsan sa ating kalagayan, ang relationship ay nagiging, siguro ito ang pinaka-importanting bagay sa ating buhay. Alam, gaya na nga kinasabi, tiyak na nasa ating relasyon or in relationship, na ating pong masusupungan ng ating pinakadakilang kagalakan at nasa relationship din that we find our pain and sorrow. So tayo dumako sa fruitfulness, pagbubunga. We want to express ourselves, okay? We want to express ourselves. Ang bawat sa atin. Sa iba ito po ay malaking problema. Kesa sa ibang mga tao, nakakaroon po tayo ng pagnasa na meron akong dapat gawin sa mundong ito. Hindi ako pwedeng basta dumaan sa buhay nito na walang nagagawa. Minsan po ganito mga attitude ng ilan, hindi po lahat. Kaya ang ilan po ay malaking problema sa ganitong mga bagay. Ako po ay nagtatanong minsan sa aking sarili, bakit gusto ng mga tao na maging presidente? Bakit gusto ng mga tao maging gobernador? Ngayon po, lalo ngayon ang Angeles masaya sa mga makulay na alam natin ng politika. So, ako nagtataka sa ganitong mga bagay na nangyari. Bakit gusto mga tao maging presidente, maging gobernador? Kung ako po yung tatanungin ninyo, kung nais kong maging presidente, alam ko hindi niyo ako boboto presidente. My response will be, what country? Ayun. Anong bansa? Dito po sa ating bansa, kailanman na hindi ko, sino masali kasi po, meron mga karakter na binubuo ng Diyos ngayon sa atin na in preparation, gaya na nga kinasabi sa inarap. Hindi ba? I don't want to take the load na gayang naranasan ng mga presidente ngayon sa kasalukuyan, mga gobernador lang natin.
Ang ako'y nagtatakya, what motivates them? Isipin po natin, ano po nagmamotivate sa kanila that they want to work so hard, to take so much pressure, endless problem. Hindi ba? Gaya na nga nararanasan ng isang presidente ngayon. Sa akin po, siguro, sa loob ng gubat ng Palawan, gusto maging presidente doon. Sa mga tribes, gaya po namin napasilan sa Pinatubo, nung bago pumutok, kami po ay natulog dyan sa itaas, mga tribo ng mga itas. O kaya maging presidente ng mga magsasaka, pwede na. Pero sa ating bansa, ibang bansa, at ganito ang naranasan, endless problem. Minsan po, takatas ang inyong. Ano po kayang dahilan to take so much pressure like this? Fruitfulness and dominion. Pagbubunga, kapangyarihan, pamamahala. Ito po ang isang pagnasa na to express themselves, okay? Ipahayag ang kanilang mga sarili. Ayaw po nilang lumakad sa kalsadang, let us put it this way, okay? Let us put it this way. Ganyan natin nakikita. They don't want to drive a car that has a license na ganyan aking plate number na CDD 773. Gusto nila magkaroon ng plate number sa kanilang mga sasakyan, number 1. Di ba? Number 1. That's what motivates people today. Pagkatapos kapag tayo dumating sa dominion, pamamahala, gaya po ng isang cartoon na sinabi nating nakita at napanood. Isang character doon na kanya sinabi, I won't try to get my own way. Hindi ko tatangkayin na makuha ang aking sariling kaparaanan o sariling kagustuhan. Subat ilan po sa atin na tinatangkan natin makuha o gawin ang ating mga sariling kaparaanan. Rule, maghari. Maghari. This is the way we are put together. Sa ganito pong kaparaanan na tayo po ay pinagsama, image, male and female relationship, fruitfulness, dominion. Ganito po ang isang tao. Ito sinabi ng Diyos sa tao. Tayo sinilang, pagkatapos natin nalampasan yung golden age ng 10 taon, at natutuhan ng science, ang social studies, at marami pang iba, pagkatapos tayo magpapasunod pumasok sa buhay, subat sa ilan po sa atin, ang Panginoon ay pasimulang mangungusap sa atin. Kanya sasabihin sa atin, your role in life. Okay? Yung nagpunyagi, they are working out their salvation in fear and trembling. Okay, they pass the puberty period ng kanilang buhay from 11 to 23. That's the start of life. Kaya nasabi, yung pong 11 to 23, minsan, ang buhay ng isang tao ay walang halaga hanggang hindi lang niya naabot ang ganitong kapanahunan ng kanyang buhay. Hindi ba? Ang ilan po sa atin, those who are really working out their salvation, sasabihin ng Diyos sa kanila ang kanilang magiging bahagi sa buhay na ito. Kung sila ay magpapatuloy. And the role in life, sasabihin ng Panginoon, is to know me. Na makilala ninyo ko. Kaya itong dahilan, bakit kayo narito? Sabihin po ng Diyos, ipakikita sa inyo ang kordero, ipakikita ang dugo ni Kristo sa krus, at sasabihin ng Diyos sa inyo, that is the way, walk it. Yan ang daan, yan ang tahakin mo at the stage of your life. Okay? Ang ilang mga binata ngayon ay hindi nila naunawa ng ilang mga bagay. But there are even na some exemptions sa ilang mga binata. They have a heart for God. Meron puso sa Diyos. Even in their puberty period in their life, they have a heart for God. So sasabihin ng Diyos, your role in life is to know me, and God, habang tayo nagsumasiyasat sa Kanya, each day, He will show us the cross. Ipakikita niya ang kordero sa atin. Then, sasabihin niya, that is the way. At pagkatapos sasabihin natin sa Kanya, Lord, thank you, Lord, for paying the mortgage of my soul. Panginoon, salamat po sa pagbayad mo sa pagkasanglan ng aking kaluluwa. Thank you, Lord, sa pagpapatawad mo sa aking kasalanan. Salamat po, Panginoon, na itinas mo ako, inalis mo ang bigat ng paghatol and guilt in my life. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. Salamat sa iyong banal na Espiritu Santo. Thank you, Lord. Kaya ang nangyayari po,
Parang kapag ginawa natin ito, dinalangin ang mga bagay nito, ang ginawa po ng Diyos, tayo po ay kanyang isinakay. Tayo po ay kanyang ipinasok sa kanyang programa. Pagkatapos, hanggang doon na lamang ba? Now what? Ngayon nakikristo tayo. Now what? Sana po yan tanungin natin sa ating mga sarili, young people, ngayon nakikristo kayo. Are you dancing before God? Now what? Pagkatapos nito, ano pa? Are you serving the Lord? Now what? Yes, we have left Egypt. Iniwan na natin ang sanglibutan. We come to the Red Sea of water baptism. Tayo ay nakaranas na sa pulang dagat. Tayo ay nagpabautismo ng tubig. Ilan na po sa inyo nagpabautismo ng tubig? May I see your hands, please? Okay, marami-rami na. Water baptism, sa punto ito, alam po natin, hindi ito isang pagiging member ninyo sa church, kundi ito pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Okay? Ito ay pagpapahayag na kayo'y tumalikod na at namatay na sa kasalanan. So, after that, what? What is this thing, Canaan? Gaya ng bansang Israel. Nakalabas sa Egypto, natawid ng pulang dagat, nasa loob ng disyerto. Ano itong Kanaan na naabot sa kanila? Gaya ng aking nasabi, Canaan, gaya ng tinuro sa atin, I've thought for 2,000 years, it's heaven. But heaven does not fit the type. It doesn't fit the type of Canaan. Ang Kanaan po ay hindi po naangkop kung anong sinisimbolo nito sa kasulatan. Ang langit, hindi po naangkop ito. Okay? Kung anong sinisimbolo nito ang Kanaan ay hindi po ang kalangitan. Dahil po, alam natin sa loob ng Kanaan, there are enemies in it, meron pong kaaway, at ang bansang Israel, kailangan po sila makipag-away sa kalamang-away, city by city. Kaya it doesn't fit the type. Hindi ba ang heaven? Ikaw ay makipagbaka doon? No! So it doesn't fit the type. It just doesn't fit the type of the rest of God. What is the rest of God then? Ano po itong kapahingan ng Diyos? What is the rest of God that we should be terrified lest we miss it? Ano po itong kapahingaan ng Diyos na kailangan tayong lubhang matakot kung ito'y ating hindi mapasukan? Nandiyan ba kayo? Paul expressed it this way. Ito po sinabi ni Pablo patungkol sa kapahingaan ng Diyos. He says, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nagtutumulin o nagpapatuloy ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos na kay Kristo. Pagkatapos kanya po sinabi malapit doon, he says, if by enemies I might attain to the resurrection of the dead. Kung aking tamuin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli, is that the rest? Yung ba ang kapahingan? What is the goal of our Christian life? Ano po itong nilalayo ng ating buhay, Kristiyano? What is it, Canaan? Ano itong Kanaan na ito? Kailangan natin gawin ay huwag tayong huminto sa kalagitnaan po ng ating paglalakbay. Kailangan po tayong sumulong. Anong direksyon? Saan tayo papunta? At ito po ay napakasimple at ganito po ang sinasabi ng Diyos sa atin. God gave you as an individual, okay? God gave you as an individual 6,000 years ago. Ang bawat sa atin binigay bilang individual, 6,000 taon, ang peculiar image, yung kakaibang larawan o anyo that He wants you to have. Ibinigay na ng Diyos ang kanyang ang kakaibang wants nito at anyo na kanya pong nais para sa iyo na iyong taglayin. Ang bawat sa atin, okay? Each one of us shows God in a different way. Each one of us is being made the head of an unknown multitude of people that you will receive and dine. Hindi mo na yan? Sa isip ng Diyos, ang mga bagay nito, dito direksyon tayo papunta. Ang bawat sa atin, 6,000 taon na nakakaraan before the creation. God gave you, ang bawat sa inyo, bilang individual. Nandiyan ba kayo? Ang kanyang kakaibang wangis na kanyang nais na inyong taglayin bago pa niya inilagay ang pundasyon ng sanglibutan nito.
At tayo ay kanyang nilikha, ang bawat isa sa inyo, listen to this, ang bawat isa sa inyo, nilikha niya maging ulo, the head, na hindi natin alam at hindi natin mabilang ng mga grupo ng mga tao. Hindi mo nakuha yan? Wala akong pagnasa niyan. I don't want to roll with him. But those who have a heart for God, ang karakter na yan ay kanyang ginagawa. That attitude ay kanyang minomold sa ating mga karakter. Ang mga bagay nito, you will receive them and you will dine with them and they will see God through you. Kanila makikita ang Diyos sa pamagitan nyo. Inyong ipakikita ang Diyos in a unique way. Sa isang kakaibang kaparaanan, kaya sinasabi po ng Bible, if any man be in Christ, is a new creation, hindi ba? Na sino man na kay Kristo, siya ay bago na lang. It isn't Christ, hindi po si Kristo. Hindi yan tao. It is the new revelation of God ang inyong ipapahayag sa inyong mga sarili. Hindi mo nakuha nga ang ibig sabihin? It is the revelation, the new revelation of God na kanyang nilikha, inubok sa inyo habang kayo nabubuhay sa mundong ito. Hindi mo nakuha ang ibig sabihin ng Diyos sa atin? This will blow your mind. Kaya akala po ninyo, mga simpleng bagay na ginagawa nyo, God is preparing you for eternity to rule and to be a head of a unknown multitude. That you will show God. Hindi na tayo manatili sa heaven. Alam niyo po, gaya na aking nasasabi, kung ano kayo lumabas dito, gaya din ang paglabas niyo sa langit, pagdating niyo sa langit. Kung kayo, tagasawa kayo, Kenny, tagasawa kayo ka rin. Kung sasawa ko magpuri, Kenny, sumawa kayo rin ka rin. O kung nanggaga, magpuri ka, makatasganggamat for eternity, sumawa ka eh. Okay, niyo dumungor, sasawa ka, ano pa kaya doon? Kaya God gave us, alam niyo po ang Diyos natin is full of variety. Yung mga bagay na iniisip natin meron pang ibibigay niya higit pa sa inyong inaasahan. Kaya sinasabi ng Biblia, yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin hindi pa pumasok natin kaisipan. O nadinig natin, makita natin. Minsan naka-confine yung goal natin sa isang bagay lang. Masabi siya sa salita, no! He has more for you. Amen? Nandiyan ba kayo? So, ang makikita ng mga tao and in this point of time is a new revelation of God. It isn't Christ is the man, but a new revelation of God. Amen? Ngayon po, laging nasa topic si Flor Contemplacion, alam natin siya, and OCW natin, domestic worker o helper. Sabi po kasi man, bilang Pilipino, alam natin na ngayon pinatutunayan pa kung merong injustice nangyari, pero ang ilan sa ating nag-assume, there was really an injustice nangyari kay Flor Contemplacion. Ngayon pa man, alam natin pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ito nga lagi sinasabi, now injustice rule the government, corrupt, graft, immorality, sex sa gobyerno. Pagdating ng kaharian ng Diyos, He will be the head, and His servants will rule and reign with Him. And sinasabi ng Biblia, the Revelation, they shall reign and rule with Him with the rod of iron, the rod of the Holy Spirit. We can discern, we can know the intent of man, because we have been glorified, we have been transformed in the image of Christ. We have the power of the resurrection life of God. So ang aking dalangin sa panahon na yon, we will eradicate in the power of the Lord all injustice in this earth. This earth will be the paradise of God. God will restore paradise more than the paradise, the first paradise in this earth. God is preparing you for that. Inihanda tayo ng Diyos sa panahon iyon. Nandiyan po kayo. Walang masamang espiritu mananatili sa sanglibutan ito. We can discern and we can read the minds of people, even their motives. Bow the knees before the King of Kings and the Lord of Lords. Yan ang ating sisigaw kung tayo naghahari sa harapan ng mga bansa sa panahong darating. And if people will not bow their knees, they will be destroyed. Yan sinasabi ng Biblia. Kaya mga bagay na ginagawa ng Diyos ngayon ay paghahanda sa puntong ito. Amen?
At ang makikita nila, hindi nila makikita si Kristo, hindi nila makikita kayo. They will see the new revelation of God in your life. Meron tayong kakaibang kaparaanan. Kayo, ang bawat mga katangin ninyo, inigagamitin ng Diyos na maipakita ang kanyang kabanalan. Ang bawat sa atin, may kanya-kanyang kaparaan na makita ang kabanalan, katuwiran ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Si Kristo at kayo ay dinala sa pagkakaisa into union, image. And God knows how He wants you to look. Do you believe that? Alam po ng Diyos ano yung larawan o anyo na inyo ipapahayag sa panahon na darating. Alam po ninyo na ayaw niya maging kamukha ninyo ako. He doesn't want to look like somebody. He doesn't want you to look like Pastor Charlie o sino man sa atin o si Benny Hinn o si Morris Rulo. Ayaw niya maging katulad natin sila. He got exactly what He wants you to be. Nandiyan ba kayo? Kaya wag po tayong tumingin kanino man. And by the way, kayo po, don't try to conform your wife or your husband to what you think they should like. Hindi mo nadinig yun? Don't conform your wife or your husband. Kayo po mga may kabiyak na inyong mga sang babae o sang lalaki na itulad nyo sila sa inyong naniisip na dapat ganito maging itsura nila, dapat maging ganitong kailangan nyo. Don't try to change people's image. Okay? Don't try to change people's image. Huwag mo silang palitan, baguhan ka ng image. Sino po nakakalam na iyon ay isang tukso? This is a temptation. How many knows that we manipulate people? We manipulate people. Ating ginagayad ng mga tao sa ating kagustuhan. This is the way he should look. This is the way he should act. This is the way he speak. He must speak. Dapat maging ganito siya magsalita. Dapat maging ganito siya kumilos. Dapat maging ganito ang kanyang pagsasalita. Sana katulad siya. Sino sikat ngayon? Sana maging katulad siya. Yung mga luma lang masabi ko. Ni Vilma Santos. Favorite ni Sister Karine. Kahit sa Johnny Pam, nita yung dalaga ko. Kang Vilma Santos. May kanana ako po. O si Fernando. Nino kaya sikat ngayon eh? Nandiyan ba kayo? I wish my wife looked like whoever. Ayan. Acted like it. God has a unique image for each one of us. Amen? Ang bawat sa atin merong kakaibang wines o anyo na nais ng Diyos para sa atin. Ilan po sa atin nung po tayong mga bata, ako nung bata, napakaraming gusto ko. Gusto maging doktor, gusto kong tumulong, okay? Gusto kong maging pulis, para barlang ko ang ring mana ko. Gusto kong maging bumbero. Okay? Mga babae, minsan gusto maging katulad ka ng mga mami. I feel na little boys have dreams, little girls have dreams. Mayroong mga pangarap sila, pero alam po ninyo, listen to this, subalit kadalasan, hindi po ito naakma doon sa ano ang gusto ng Diyos para sa kanila. We have so many dreams. Pero minsan, yung mga pangarap na ito, hindi po nakakma sa mga pangarap at panukala ng Diyos at gusto ng Diyos para sa kanila. Siguro kung sinasabi nila, o sinabi nila sa akin nung ako po 8 taon, na ikaw ay magiging mangangaral, siguro kung sinabi sa akin nung ako 8 taon, ako ay magiging mangangaral, ang unang tatama sa kanila, ang kamay ng nanay ko sa kanila. Buri na po magpari ko. Yadi pala nagpari yan. Pisang kayo pagdadala, may gabi tuwi eh. O kaya, pangalawa sa akin. But we don't know what is in us. Hindi po natin alamin na ano nasa atin, di ba? And enter God's rest. Magpasok sa kapahinga ng Diyos. The rest of God is, listen to this, the rest of God is, when you decide that you're going to let God and make you what God designs you to be. Hindi ba? Yun ang kapahingaan po ng Diyos eh. Napahintulutan natin ng Diyos
na tayo gumawa ng desisyon na paintulutan natin ng Diyos na gawin sa iyo ano yung dinisign niya sa iyo na anong magiging ka sa kanyang kaisipan. Amen? Amen? At kung sa isip ninyo, hindi yun isang pakikipagbaka, alam po ninyo, yun ay pakikipagbaka. Hindi ba? Yung gusto mo at pagkatapos pasakop mo sa Diyos, that is a struggle, that is a battle. Lalo na po sa dako ng relationship. Sa dako na lang po na o sa realm of relationship. Kumuha ka ng isang dalaga sa loob ng iglesia. Okay, halimbawa. Pagkatapos ng dalaga ito, meron siyang nakitang pugitong lalaki na hindi naman Kristiyano. Tumibok ang kanyang puso. Nandiyan ba kayo? Mga dalaga. At sabi naman dalaga lang niya na merong crush ang sister na ito. Nabalitaan niya, I'll get this chick, sabi niya. Maganda. At sasabihin niya, okay, para makuha ko ang dalagang ito na Kristiyano, sasabihin ko na sasama ko sa church. Magiging Kristiyano ako. Ayun. Alam po ninyo, luma ng usay yun eh. Luma ng usay ka. Kapag nakuha na niya ang kanyang gusto, lahat ng kanyang mga pangako ay wala na. Gaya ng ating nadidinig ngayon, maraming mga politiko, napakaraming mga pangako. Maraming mga contestants ngayon. Marami. He said, I will become a Christian if you marry me. Kaya, kapag nangyari yon, magkakaroon tayo ng problema. Meron akong nadinig, isang dalaga. Pero mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Alam ko siyang gusto ng Diyos para sa akin eh. Siya nagpatibok ng aking malamig na pusong namatay na malaon ng taon ng Diyos na. Mamatay ko wala siya. Makadukulan ng dalago. Saan alam mo kanong kanya-kanyang? I love him madly. Ano ang misa rin galing? Relationship. Alam niyo po, it is not easy to say. It is not easy to say. Hindi ko madaling sabihin na, God, give me the relationship that you want. Hindi ba? Lord, give me the relationship you want. Ibigay mo sa akin yung relasyon na gusto mo. Kapag nasabi mo yon, you are in the rest of God. Ikaw ay nagpapahinga sa kalooban ng Diyos. Kapag po tayo dumango sa pagbubunga or fruitfulness, halimbawa, you went through your own life, ikaw po ay dumaan sa iyong buhay, walang nakakalam na ikaw ay nandito sa libutan na ito, never accomplished anything, never did anything na wala kang nagawa, anuman. Alam po niyo, some people find this extremely difficult. Nasusubukan ito ng ilang mga tao na mahirap para sa kanila. Gusto nila lagi nasa spotlight yan eh. Lagi nagdidinig ang kanilang tinig eh. Meron mga ganito mga tao. Kaya, kung ang ating kayang buhay eh, basta nandiyan ka, nag-exist ka, pero wala nakakalam sa'yo, wala kang nagawa. Pwede ba natin masabi sa Diyos ang ganito? Can we trust God enough to say, pwede ba natin sabihin sa Diyos at pakatiwala sabihin natin sa Kanya, if I never do a blessed thing on this earth, kung wala akong nagawa ng mga mabuting bagay, Panginoon, sa mundong ito, ang mahalaga, what matter is, Lord, I love you. Masasabi ba yan? Mahal kita, and my fruitfulness, Lord. Ang aking pagiging mabunga is your responsibility from the beginning of the world. Kaya, ang kinapansin sa maraming mga Kristiyano at mga gagawat, marami sa atin, we make a lot of awful mistakes sa ganito pong kaparaanan. Maraming mga pagkakamali natin nagagawa sa ganitong dako dahil po we're trying to do the stuff that God is not in. Hindi ba? Gumagawa tayo ng maraming mga bagay na alam natin Diyos ay wala doon. Kaya ano nangyayari? Frustrated ka. Kaya, finally, ito po ang dominion. Ako malapit magtapos. Ang pamamahala o kapangyarihan. One of the hardest things of all, ito pong pinakamahirap sa lahat, is to take our own hands off the will. Naalisin po natin ang ating kamay sa ating mga manubela and say, God, you run my life just the way that you want it.
Ikaw magpatakbo sa buhay nito sa kaparaanan na yung gusto. Can you say that to the Lord? Kayo mga dalaga, can you say that to the Lord? Can you say it? Okay. Tadahanan niyo ng Panginoon. Lord, ikaw nang bahala. Ikaw magmaliw sa akin, buhay na ito. Bibitawan ko manubela. Nandiyan po kayo. Can you remove your hands off the wheel of your life? I love Him madly. Mahal na mahal ko siya pag namamatay ako eh. Nandiyan ba kayo? Minsan po iniisip ko yung ilang mga tao ngayon na ating mga kapwa, mga Kristiyano. Mayroon po ilan sa atin na naalala po si Pastor Mon. Si Pastor Mon po ay kapwa natin pastor sa Baguio. Kung niyo pong makita kanyang buhay, makikita niyo yung pagbaba na ginawa niya sa kanyang buhay. Dahil siya isang COA inspector, parang gano'n, or ano kayong auditor, okay, sa COA. Lahat ng mga government, mga establishment ay pinapasukan niya, nag-audit siya, is being respected sa kanyang kalagayan. So, ba't anong kanyang ginawa? Tinawag ng Panginoon, he went down. Naging pastor siya. Lagi sanay siya na tinitignan, kinatatakutan, mga auditor. Pero ngayon, anong kanyang ginagawa? Is preaching God's Word. Kaya, yan po ay isang bagay na kailangan natin malaman patungkol sa pamamahala. Dominion. Jesus has to go through these things. Kaya ginawa po ng ating Panginoon. Kanya naranasan ng mga bagay nito. Jesus has to become lower than any man. Siya nagpakababa kesa sa naman tao. And now where He is, He rule all things. Siya po'y naghahari sa lahat ng mga bagay. And that's all there is in human life on earth para po sa mga pinili. Ito po ang buhay natin. Ito lang ang magiging buhay natin. Sa lahat po ng mga pinili ng Diyos. Is to rest in God, in image, is to rest in God, in relationship, na magpahinga tayo sa Diyos sa relasyon na Kanyang gusto, and to rest in God in our accomplishment, and to rest in God in the realm of having our own will, our way of ruling. Kaya, ang Diyos ay nakitungo sa atin at nakikitungo ngayon sa atin. Ang Diyos sa kasalukuyan ay patuloy nakikitungo at sa nakaraan. Isipin po natin, paano nakitungo ang Diyos sa inyo? Today. What happened today? Think what happened yesterday and the day before. In one of these 4 areas, listen to this. Isa po sa mga 4 na lugar nito, in image, maybe po na may nagsabi sa iyo, may nagsabi lumapit sa iyo sa mga bagay na yung nasabi, nagawa na palpak, nagkamali ka, ipinahayag sa iyong pagkakamali, at sinabi mo, my lips are my own. That's not Bible. Ang mga labi ito ay sa akin, masasabi ko ang aking gusto. Hindi po Biblia yan. Wala po sa Bible yan. People, that's not Bible. My lips are my own. Alam po natin yun, hindi ba? Ano po sinasabi? Saan ba yan sa Biblia? Patungkol sa labi, saan ba natin masusubukin sa labi? James. Na sinasabi ang dila, set on fire from hell, ang dila ay nagpapalaglabayan, sumusunog kahit ito yung maliit ng buong kagubatan. Kaya sinasabi po, let your words be few. Hayaan po ninyo sana yung mga salita ay kokonti. Kapag meron kayong nakikita ang bulate, huwag nyo gawin bitin. Ano nyo, ano? Ikikitang labihan niya kadagulan, ikinapal bulati mo. Nandiyan ba kayo? God may have dealt in that realm, okay? Baka ang Diyos ay nakitungo sa inyo sa bagay na yun. In relationship, today, or He may dealt with you in fruitfulness today, in rulership. Subalit alam po ninyo, hindi po matatapos ang bawat araw ng ating mga buhay na hindi kumikilos ng Diyos sa bawat areas niyan sa ating mga buhay. Andiyan po kayo? In image, in relationship, in dominion, in fruitfulness. Lagi, sa bawat araw. Tingnan po na natin. Ngayon po, sa bawat araw, sa atin ninyo, mag-introspect kayo. Pakigayan nyo sa inyong higaan.
Ano kaya sa 4 areas na ito na kinilos ng Diyos sa aking buhay? So, kaya ang dapat po natin gawin ay bantayan natin ang ating kalagayan and the deceitfulness of sin, ang paglilinglang po ng kasalanan, what is sin seeking to do to us? Ano pang ginagawa ng kasalanan sa atin, ng kanyang inaaram na gawin? Sin is seeking to deceive us, na tayo po ay lilangin niya, na alisin tayo sa kapahingan ng Diyos. Ang nais po ng Diyos ngayon na tayo po ay to seize an image that God doesn't want, to seize a relationship that God doesn't want, to seize to some areas of production that God doesn't want. Ang nais ng Diyos tinuturo sa inyo ang ilang mga relasyon, ilang mga bagay na nais ng tumigil kayo at ayaw niya. To see some areas of dominion, so Satan is continually seeking to move us away from the place of perfect rest. Yan ang kanyang ginagawa. Patuloy siyang naghahanap na alisin kayo sa ganap na kapahingan ng Diyos. At habang po tayo nakipagbaka sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan po ng Espiritu Santo, tinatawagan at pinalalahanan ang bawat isa. Sana po itong ating ginagawa. At inaasa na inyo po sanang pasimulang gawin na sana po magpalalahanan tayo sa bawat isa. We must encourage one another, standing one another in prayer. Sana po inyong ginagawa sa kasalukuyan. Nakatayo kayo sa isa sa panalangin. Tawagan niyo sila. How are you today, brother? How are you today, sister? Kumusta ka ngayon? At alam niyo po yung mga kapatid natin, nakikita niyo tumatawa sila. Ito po yung kinapansin, tumatawa para magwalang problema. Pero, kukumustahin mo sila. Lalo na kapag dala mo ang presensya ng Panginoon, they will break down. Just a simple word, how are you? They will just break down. Iiyak yan. Pagkatapos po sasabihin nila, there is discord in my life. Merong alitan. Merong di pagkakasundo. Tanungin natin, bakit meron ganito? Bakit merong discord in your life? Why? Because we are not in the rest of God. Wala tayo sa kapahingan ng Diyos. Bakit wala tayo sa kapahingan ng Diyos? Dahil meron pong kaaway sa ating lupain. Hindi ba? Meron kaaway sa ating lupain. There are enemies in Canaan. In Canaan, there are many enemies. Kaya, sila po'y buong sama, listen to this, sila po'y buong sama at baksik na sumasalungat sa anumang kilos ninyo na magpapabaksak sa kanila. Ang bawat sa inyo, meron kayong Canaan, your life. You have to possess that, city by city, ang inyong buhay. Nandiyan ba kayo? Yung mga ugali natin mga asal. At anuman mga ugali natin mga asal, yung mga sarili natin, kapag kanilang nadama, meron mga kilos, mga kaparaanan, na nais nyo silang ibaksak at alisin sa inyong mga buhay, they will resist you with all viciousness. Sa buong baksik sa mga kanilang gagawin ng lahat para huwag silang maalis sa inyong mga personalidad. Kaya, maging ito sa dako po ng kasalanan, maging sa wangis, that's all there is. That's all there is in Christianity. It's just learning. Okay? How to enter God's will. Kaya sinabi po ng Diyos, God's abide in me and I in you. That's all there is in Christianity, is to abide in me and I in you. When you can do that without any wrinkle, God will probably take you home. Kung ang Diyos ay pwedeng manatili sa inyo, nalubusan, i-abide in you and i-abide in us, constantly, inyong napagpagtagumpayan ng mga bagay, you're not, yung kapahingan ng Diyos ay hindi naalis sa inyo, you have learned how to tackle things, anything, mga pangyayari, sa tulong at patnubay ng Diyos, hindi ka naapektuhan, then maybe you are ready to God to take you home. Amen? Ito pong aking nais Ayaw ko mamatay sa panahon ng aking sariling kapanahunan. In God's time. Kapag may problema ako, hindi ko dalangin sa Diyos na alisin ako dito sa problemang ito. O sa mundong ito. Lord, help me to overcome. Maabot ko yung pinaabot mo. I will rest in your perfect rest, then take me home. Doon ang nais ko. Hindi dalangin ng iba, nadidinig ko. May problema na, alitan na, wala na makain, problema na sa anak, problema sa trabaho, gusto ko na mamatay. Sana po huwag natin madinig dito sa iglesia nito. Huwag natin madinig sa inyong mga bibig ang mga bagay nito. It is not easy. Pero mga bagay nito kanya sinasabi so that we must go on. Nasa kalaginanan na tayo ng ating paglalakbay.
we have this Canaan. Okay? This rest of God na maabot ng bawat isa sa atin. Kahit lahat ay manalangin.